What's up guys? At meron pa tayong pag-uusapan muli. At ito hanggang ngayon ay trending pa rin, no? After this. Alright, back to Pinoy Xer and welcome po dito sa ating channel. This is the channel for Generation X, Y, Z. At syempre po ang ating pong mga tatay, nanay, lolo't lola, kuya at ate, ang ating mga pinsanang tropa, parts, pare ko, chong, no? At syempre po ang ating pong kainuman dyan sa Pilipinas. At syempre po, even here sa United States at sa ibang bansa, no? Kamusta po kayo dyan at salamat po sa pag-subscribe nyo, lalo sa ibang bansa, no? At sana po ituloy nyo lang po ang ating subscription. Subscribe, like, at press yung notification bell nyo. In that way, ay katulad ni Pinoy Lens, which is ako rin po yun, ay sundan po natin si Pinoy Xer. Okay? Already, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa nangyaring trending. No? Kung saan hanggang ngayon ay talagang mainit-init pa. No? Ika nga sa microwave, nakakalimutan nilang patayin. No? Yung microwave at mainit pa at nagbo-boil pa nga, ika nga. At ito po ay walang iba. Kung hindi, ang ating pong paboritong kinatatawanan. Number 1 sa kasinungalingan. Tama lang sa mga katulad nito. Pambira, hirap mag ito itong hinay. Yep, si Uncler po ay nagpunta po ng Vancouver, Canada. Wow! No, galing. No? Papasyal-pasyal na talaga. Sarap buhay po. No? Allowance ka ng bilyon. Tapos ay meron ka pang mga ganyang travel. Wow, saan ka na? No? At syempre, sinama po siya ng dalawang mag-asawang adik. No? Kung saan sila po ay dalawang bangag. No? Ang pinaka-original na bangag ng Malacanang kung saan sila po mismo ay nagpunta diyan upang itong si Pangulong Bangag ay nagpunta po para bisitahin ang Canada to elevate bilateral relation, no, and deepen economic and defense coordination or coordination, diba? Natatawa ko. Alam niyo kung bakit? Kasi wala, bibisita lang doon, magpapakyut, iuuwi sa Pilipinas, sasabihin itong hinayupak na to, pledge. Meron pong pumirma at titignan po Pilipinas. Wow. Akala naman itong mga dalawang mag-asawang bugok na to na, well, actually, magnanakaw ay talagang pinaniniwala pa sila ng Pilipino. Negative 27. Dahil kasi dito kay Claire, ikaw kasi Claire, kung ako sa'yo, mag-quit ka na, mag-vlog ka na lang. Dahil baka mamaya mawala itong dalawang mag-asawang bangag na to, ay baka mamaya wala ka ng trabaho. Anyway, tuloy po natin ang ating pinag-uusapan, no? At ano nga naman nangyari dito? Ayan, tanggalin po muna natin, no? Ayan. Ito pong si Claire ay alam niyo naman po ang nangyari sa kanya kung saan siya po ay nagkalat. Yeah, alam niyo na po siguro kung ano nangyari sa kanya, no? Kung saan siya po ay talagang ipinakita niya na akala niya ay siya po ay nasa Pilipinas pa rin, no? Kung saan tipong akala niya ay siya ay bida-bida sa Canada pero hindi niya po alam, no? Na siya po ay talagang maraming galit sa kanya. Well, actually, the only thing here is because yung kanilang amo o yung kanyang among bangag, no? Ay yan ang dahilan kung bakit galit sa kanya. And pangalawa na lang po siya, no? Dahil po sa number 1 siya sinungaling at syempre wala siyang ginawa every press conference sa Pilipinas kundi mag Duterte o anti-Duterte, sinisisi ang Duterte, pati yung mga pagkamatay ng mga EP sa Duterte sinisisi, pati yung mga flood siguro na nasisisi sila ngayon ay si Duterte pa rin, no? Kaya yan ang papel mismo ni Claire Castro kung saan sinusuka talaga siya ng mga taong bayan, no? Anyway, ito pong nangyari na what do you call this ay teka nga, pakita po natin na kung saan malaman nyo ang nangyari, no? At alam ko namang iba sa inyo napanood na ito, pero ang akin lang po ay gusto ko lang po i-decode to kasi marami kasi nagsasabi na bakit daw hindi mademanda yung mga Pilipino sa Canada. No, malalaman nyo explain natin, no? Kahit na ano mangyari, explain po natin. Panoorin po natin. Ang pera! Ibigay nyo na lahat ng mga congressman, mga senador! Ay, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihin yung president natin? Ang tindi, no? Magre-reel pa dyan. Alam niya naman may rally doon. Alam mo mga parts ko talagang may utak talaga, no? Kailangan pambihira naman kayo, mga bangag. Alam niyo naman marami kayong sumama. Gastos ng Pilipino, gastos ng tax niyo. Dapat talaga kayo, dapat pinaalam niyo muna, oy, pakitingnan mo nga ilabas, di ba? At baka mamaya ay maraming taong galit. Ngayon, kung hindi galit, well, sana join tayo, di ba? Yung kanina, makikita, itong sumundo na lalaki, bakit hindi niya inutusan? Oy, Pugoy, tingnan mo nga ilabas kung okay na tayo, magre-real video tayo para sa ating bangag na Pangulo. Di ba? O, hindi, bigla na lang siya lumabas at nagpakita at kunyari nagre-real video, ay anak ng teteng. Natural, kukuyugin ka ng mga Pilipino dyan eh. Alam mo naman magnanakaw ang amo mo eh, di ba? Oh,
Ang lakas sa nasa loob ka na lang ng building ng green video. Ano ba naman, maglagay ka lang ng green screen na katulad ko. O, di ba? O, pagkatapos yan, okay ka na. O, gusto mo natural pa, alam mo naman yung natural na Pilipino diyan, galit na galit sa amo mo tsaka sa'yo dahil sinungaling kang hayop ka. Pambira. Tuloy natin. Ayan, syempre alam mo mga parts, kung si Claire Castro may utak, but the thing is, wala siyang utak, di ba? Wala. When it comes to being smart, she doesn't have that. The only thing na gagawin niya, kung talagang hindi siya guilty, at kung totoo yung mga sinasabi niya sa Malacanang, sa press conference, tigil siya. Umarap siya. Hanapin niya yung mga tao. Kung sabi niya, di ba, if you remember, di ba, in-interview siya, sabi niya, I will bring bangag in heaven kung ako pipili. Nanginginig ako. But anyway, the reason why I'm saying that is, kaya niya naman palang ipagtatanggol hanggang patayan si Bangag. Nagagawa nga naman ng mga pera. But the thing is, dapat kung hindi siya guilty, kung matapang siya, at alam niya ang kanyang bangag na amo ay talagang matino, tao, utak-utak talaga, dapat hinarap niya yan. Sinabihan niya, o teka muna po, mga Pilipino, sandali, wag po tayo mag-away-away. Okay. I am working with the President, and I am the spokesperson, you know that already, and I'm here for you guys. Ano ho ba ang ating complaint o ating hinaing para mailapit ko po sa ating Pangulo? Di ba? Nag-walk out. Paano mo may dadating yan sa Pangulo? Pero syempre, I'm pretty sure alam na ng Pangulo dahil nga syempre, sikat na sikat kayo, naka-trending kayo. But the thing is, kung talagang matino kang spokesperson, ang gagawin mo ay talagang lalapit ka. Ano po ba yun? Lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga drug assistant addict, mahirap naman kayo! Mahirap! Pakit pa rin yun. Pakit pa rin, pero siguro pag kayo dating sa Pilipinas, pag-google ko kayo. Your face is ugly then! What you are? You're a liar! Mga traitor! Siyempre naman, Ilan na nabosing ganito kababa sa inyo? Pero tangi ang kwartas ang Pilipino, balik nyo! Talago yung mga Pilipino! pick up in a row. So, ito lang, alam mo, natatawa lang ako. That's why I content this video. Kasi natatawa ako kay Claire Castro at kay kasama niyang bugok. Itong bugok eh. Ang alay mo, talagang imbis na, yun nga sabi ko kanina eh. Kung talagang wala talagang katarantado ang ginagawa ang Pangulong Bangag, face them. Sabihin niya, ano ba ang kailangan natin? Bakit po kayo, hindi naman kayo sisipahin o sasampalin yan eh. Alam ng mga Pilipino ang batas sa Canada. Hindi kayo sasaktan yan. Sabi nga ng isang pulis, kung sasaktan kayo, syempre ibang usapan na yun, pero hindi. Sasaktan kayo sa mura. Pero sa mga physical contact, wala po. Alam mo kami dito sa US at saka sa Canada, sa ibang bansa, marunong kami tumumbat ng batas. Hindi katulad sa Pilipinas, butas. Buwa ka lang inang yan. Babasan ninyo ang kwarta sa flood control! Please! 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 Bring the money to the Filipino people! We have a big Nagpatulong People. Castro. projects from Nagpatulong ng ano. Nagpatulong. ang pera! Yun. Yan po, no? Yan, thank you, Claire Castro. Pagkatapos po niya, no, syempre, kumalat na, in-interview na siya, at natakot na raw siya kuno, no, at siya po ay magdidimanda or something, no, si Claire Castro, being a lawyer, she should know better than that. She should know that, oops, I cannot do it because, the freedom of speech sa Canada, sa US, sa ibang bansa, ay strongly talagang nire-respect ng mga tao o ng mga authority. Because there is a figure of speech. Hindi ka sa Pilipinas, mag-figure of speech ka lang, meron ka na lang plan din agad na kaso. Okay? Kaya naman po, tingnan natin po itong sinabi niya rito kung saan ay may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng Pilipino. Take note ha, sabi niya, hindi naman daw ganyan ang ugali ng mga Pilipino, hindi naman daw bastos. A few months later, sinabi niya kung ganyan talaga ugali ng mga Pilipino, hindi kayo ulat sa kawawa pa rin kayo. Di ba? So which one is which? Which one is Claire Castro or I don't know. No? So, dito pa lang talaga you can tell na itong si Claire Castro, wala talaga paninindigan when it comes to sentence of 2 words, no? Hindi siya marunong talagang mag-stick on sa sinabi niya. Pag sinabi niya, hi, I am Claire Castro and I am dumb. Di ba? Mamaya kinabukasan, oh, hi, I am Claire Castro and I am moron. Di ba? Hindi siya nag-stick sa dumb. Okay na yung dumb kaysa sa moron, di ba? So, yun ang akin dito. Wala siya sariling salita, wala siya sa salita. Ganyan talaga pag sinungaling eh. You cannot stick to a one word or one sentences or whatever. Hindi ka pwede pumunta sa isang bagay lang. You cannot stick to that because you are a liar. That's how she is. Di ba?
Ganyan ang Claire Castro talaga. Kaya naman kita mo naman sa press conference sa Pilipinas, wala siyang ginawa kundi fake news. Yun ang nangyayari sa bansang Pilipinas na akala niya ay magagawa niya dito sa Canada, di ba? Kaya naman po ay sinabi niya rito na magpaplano, kung natatawa kasi ako yung mga sinasabi niya rito na ang DFA ay nakikialam na rin. Paano kung halimbawa yung mga taong yan ay Canadian Filipino or Phil Canadian ang tawag diyan, no? Siguro syempre dahil may mga kakilala rin naman ako sa Canada na may mga OFW din, but they didn't do anything wrong. No, they're following the law. They're just doing freedom of speech. No? Kaya sinabi ng DFA na they're gonna investigate it, pauuwi na, pati-deport. Well, sa OFW na contract, medyo, I don't know. No, but the thing is, I think mananalo pa rin ng mga OFW dahil wag na natin pag-usapan yung Phil Canadian. Okay? Yung mga yan, hindi naman mahuhuli talaga yan. They're gonna be, ika nga parang untouchable sila. Hindi sila makakasuhan ng DFA dahil they're Phil Canadian and sasabihin pa sa kanila ng Filipino Canadian, who the F are you to do that to me? This is Canada and we have a freedom of speech. Bitch. Parang ganun. Pangit! No, pero sa mga OFW, siyempre depende. But the thing is, I'm pretty sure the Canadian or the Canada government will follow what is the law. Kita-kita mo naman doon. The Filipino, they're not harassing her. Yeah, they're following her, but they're not really touching them. Kung gago yung mga Pilipino nila, yung isang naka-backpack to na lalaki, binatukan na o tinulak na, hindi nga eh. They're just talking, they're using the microphone, blah, 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 di ba? So there's no contact. Alam nila ang law sa Canada. Siguro kung nasa Pilipinas yan, baka nagtulakan na yan, di ba? I don't think lalabas si Claire Castro sa Pilipinas. Talagang kawawa siya doon. Talaga walang batas, no? Yun ang problema doon, okay? Anyway, pakinggan natin yung isang Filipino police woman. Hindi ko lang alam kung saan state, but tama yung sinabi niya. And dito sa Amerika, sa Canada, sa ibang bansa, we respect the law. No one is above the law. Not like this guy bend the law. Diba? Kaya, panoorin po natin siya. Pulis ako dito sa Amerika. That's Of right. course, mag-isa lang ako sa trabaho. There you go. Bawal kaming magsama-sama sa isang lokasyon. Pero kung kailangan ko ng backup, isang tawag ko lang sa radyo, ay andito na sila. Marami pa rin mga tao ang nag-insist na may krimeng nangyari kay Claire Castro. Mukhang asar dito police kay Claire Castro. Kay Claire Castro. Okay yan, ma'am. I like that. I like what you said. Perfect. Doon sa Canada. Ganito kasi yun. Makinig kayo. Public figure si Claire Castro. Exactly. Dito sa western countries, gaya ng Canada That's right. at United States, Of course. kapag public figure ka, ay mawawalan ka ng reasonable expectation of privacy. Lahat ng mga ginagawa mo sa public places ay subject to public scrutiny and documentation. And also, lalong-lalo na kapag nasa demonstration ka, ay talagang dapat ay expect mo na iyan na talagang marami kang maririnig. Yeah, public figure ka, Claire Castro eh. Hindi yung public figure na artista ka. No, ba't walang saying, maraming galit sa'yo. Sa Pilipinas pa lang ang dami mo nilolokong tao. Sa vlogging mo pa nga lang. Hindi ko na nga alam kung ba't yung mga flowers mo hanggang ngayon naniniwala pa rin sa'yo. Hindi ko alam sila are they taking meds? Yeah, no offense sa mga followers ni Claire Castro. But the thing is, you can tell naman kung gaano kasinungaling to si Claire Castro. So, sa Canada, akala niya kung ano yung nagagawa niya sa Pilipinas, yun din ang magagawa niya sa Canada. Hey, guess what, Ketchup? You can't do it, bro. You have to follow the law. Okay? Dahil public figure ka. Now, ipalagay natin na yanong civilian ka lang, yanong mamamayan ka lang. Naglalakad ka sa public places para bili ng bagay. May tao sa likuran mo na sumisigaw-sigaw sa'yo. Is there any crime committed? Maybe. Ang yanong mamamayan ay may mataas na expectation of privacy. Kumpara sa public figure, lalo na kapag politicians ka, ay mababa talaga ang expectation of privacy mo kapag nasa public places ka at may demonstration. Ganito kasi ang trabaho ng mga pulis, lalong-lalo na dito sa mga 100% democratic na countries. Ang aming duties ay primarily nakafocus para proteksyonan ang konstitusyon ng aming bansa na sinisilbihan to uphold the rule of law. And pangatlo, para i-safeguard yung ating civil rights. Yun talaga ang tatlo na primary duties namin. So sa pangyayaring ito, between ni Claire Castro at sa mga Pilipino na nag-demonstrate, ang gawain naming mga pulis ay para kaming referee. May rights yung mga tao to say whatever they want to There you say. go. Tingnan na O, yan ha. Claire Castro, yung mga bata mo baka nanonood dito, maligaw man lang. Yan, there you go ha. Police na yan. Hindi pa abogado yan, pero police na yan. Canada and America are
medyo may pagka-similarity. Pero when it comes to freedom of speech, ay talagang solid po rito. No? They don't abuse it. Kung may krimen bang mangyari. Throwing something, pushing, walang mga touching. Yun lang talaga ang aming tinitingnan. But, kung ako ang pulis na naka-duty sa araw na yan, gagawin ko din kung ano ang ginawa ng mga pulis sa Canada. We are not here to protect the politicians, the public figures. We are here to protect the Constitution. We are here to protect the civil rights. Ganyan ang tamang pagpupulis. Yun. Palakpakan po natin siya, no? At wala po tayong palakpak dito, no? Pasensya. Ay Pinoy lens nga lang pala ho yun. But anyway, tama naman sinabi ng pulis. Siya po ay Pilipino. Hindi ko lang alam kung siya Ilocana, but she sound like Ilocana. But the thing is, dito sa US, tsaka sa Canada, at sa ibang bansa rin, ay una-una, hindi naman adik ang presidente. Pangalawa ay lahat po ng tao rito, pati po politiko, ay takot po dahil no one is above the law. Mali yan. So, iyon po yun. Hindi katulad po sa Pilipinas, bend the law. No? At modify the law. At siyempre, remulya law. No, wag na po natin sama si Bangag, no? Dahil po ay hindi niya po alam ang law. Magloko pwede. Okay? Yan po ang aking ibig kong pakita sa inyo, no? Kaya nga po ang last word dito ni Claire Castro ay sabi dapat hindi kayo nang babasto sa amin doon sa Canada. Respeto naman alang-alang sa bansa natin na kakaya ginagawa nito sa amin. The problem here is we know that Claire Castro is number 1 bastos sa Pilipinas. Si Tatay Digong, ang mga Duterte, binabastos niya. Ginagawa niya ng mga pattern o ng mga poster o mga report na ito ang ginawa ng Duterte, ito ang ginawa nila, nasan sila, nung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pati pumatay kay Jose Rizal, sila rin po ang may kasalanan. Ganyan po ang obsessed na obsessed sa mga Duterte na si Claire Castro, lalo-lalo na kay Vice President Sara Duterte, kung saan siya po ay mismo ay talagang sinisiraan niya every day of her life. Hindi makakatulog si Claire Castro kung walang Duterte sa kanyang buhay. Yan po ang totoo nyo. Kaya ang aking dikot po rito mga parsis, huwag po tayo agad maniniwala sa taong to. And we really know already. Sinasabi ko na to sa mga taong walang pakialam sa politika na ang isang Claire Castro ay hindi dapat paniwalaan agad. Dapat po alamin muna at pakinggan siya. Kapag pareho, go for it. Pero pag alam nyo mali, you can say sa freedom of speech, tanga talaga itong si Claire Castro. Okay? Already, sabi nga po ni Senator Marcoleta, hopya lang. Okay na. Diba? Hopya lang, okay na. Pero kay VP Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Okay? Hanggang dito lang po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating medyo napahabang content. Sana po si Claire Castro ay magbago na. Lalo na't hindi naman po permanent ang kanyang trabaho. At baka mamaya, who knows, siya na rin po ay maging bestie ni Larry Gadon na walang lisensya. Okay? Alright, in behalf of Pinoy Extra Pinoy Lens, we will see you again and again and again. Thank you and God bless. Mahalin natin Pilipinas. Mabuhay.